October 16, 2023. Time is 7 a.m. Nagre-ready kami. We're checking out sa hotel dito sa Lima. Nire-ready ang mga luggages. Lalagay yan ng aming bus na maghahatid sa amin sa airport. So, binababa pa lang yung aming mga luggages. So, hinihintay pa namin yung mga ibang mga kasama namin. Ito si Pen, magpo-board na siya ng bus. Ang flight namin is actually mga 10 o'clock. It's 10 o'clock. Ang biyahe is, sa 7, ang biyahe is mga 1 hour going to the airport. Talagang favorite niya yung Pagkatapos you have to be at the airport 2 hours before your flight. Max, So, maaga kaming umalis dito sa hotel. Ito ang aming tour guide na si Elvis. Nagbibigay ng last minute instruction kung ano ang mga kailangan namin sa nadadalhin sa Cusco. After we are flying from Lima to Cusco, Peru. So, yan sabi niya kung ano ang mga kailangan gawin, mga kakailanganin. And habang nasa airport, of course, dahil siya ang guide, and then i-describe na mga dinadaanan namin dito sa Lima. Actually, nasa area kami ng Miraflores. Dadaan din kami dun sa may Pacific Ocean, along Pacific Ocean ang daan. And of course, continuous pa rin ang kanyang mga kwento tungkol sa history ng Peru. Just found out na Peru pala and Bolivia is one country before. So, nag-split lang sila. Very critical situation. And The so, economical. kikinig na lang kami habang nagbibiyahe papuntang airport. In order to save any Maganda rin naman ang mga pinapanood namin along the way. Actually sa mga because there dagat. was a huge production of Tabi ng dagat yung kalsada. But that was the main problem. Ayan In ang different mga cities in Peru, kasama they used to namin organize a kind of food nagtutour. contest. Who can be more creative? Malilibang ka rin naman sa mga nakikita mo. Ito, finally, nakarating kami sa airport after 1 hour. So, kailangan ng konting lakad kasi medyo malayo yung parking lot ng bus papuntang departure area ng airport. We still have to check in yung mga luggages namin. Although naka-ready na lahat, meron na kami mga boarding pass. Ito na ngayon, nandun na kami sa may gate. Siyempre, medyo matagal ang hintayan before boarding. So, medyo relax lang muna ng konti. Merong Starbucks sa gate 11, yung aming gate. So, may Starbucks, yun si Pe. Double checking yung mga luggages kung anong tinitingnan niya pa. Ayan, nakikita dito yung mga iba-ibang mga different planes, mga flight paalis ng Lima papunta sa kung saan. And then maya-maya ng konti boarding na. So konting hintay pa. Palagi namang ganon. Finally, tapos ng matagal na hintayan sa gate, ayan, pasakay na kami ng eroplano. Isang oras lang naman ang biyahe. From Lima to Cusco, isang oras ang biyahe sa plane.
Meron ding bus, but it will take you 23 hours to go from Lima to 27. Lima to Cusco by bus. Checking our seat, assigned seat. After 1 hour flight, dumating na kami sa sa Cusco, Peru. Pag-landing na rin safely, nagpe-prepare na kaming bumaba ng Muchas eroplano. gracias por elegir volar con Pagbaba Qatar. namin, Para su seguridad le pedimos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Abra gate con cuidado pala los nila, compartimentos yung superiores. pan is Deje el equipaje walang pudo haber movido available na durante el vuelo tube, teniendo so la precaución kailangan de retirarlo utilizando ambas. gumamit kami ng hagdan. Ayan, naghagdan kami papuntang terminal. Ayan ang aming sinakyan na aeroplano. Yan ang tube. Hindi kami dumaan doon. Dumang kami sa hagdan. So, pagkatapos namin nakuha ang aming mga luggages, punta na kami sa bus namin. As usual, may mga instructions si Elvis. Mga ganun din katagal ang biyahe papunta ng hotel. Mga more or less, 30 mga 45 minutes. So, as usual, mga binibigyan na naman kami ng mga pointers sa mga dinadaanan namin. Ini-start niya na ang pagtuturo sa amin while on our way to the hotel. How long is the ride? So, 20 minutes ang only. actual na punta namin sa Machu Picchu is bukas. So, for now, pagdating namin sa hotel, meron siyang pinopromote na para dyan sa gamot sa high altitude, yung parang 3 flowers yata yun, pero yung 3 flowers ng Peru. So ngayon, after nung dating namin sa hotel, magla-lunch na. And then medyo may konting walking tour, half day, for few hours, mga 2-3 hours na walking tour. And then we will get ready for our big trip, yung pinaka-highlight, Machu Picchu. Machu Picchu, ang alis namin is 5 a.m. Mag-start na kami ng alis ng 5 a.m. kasi magbibiyahe ng bus, tapos magbabiyahe ng train. And then, yun nga, tour na ng Machu Picchu. Ewan ko kung kakayanin kong umakyat sa Machu Picchu. Masyadong mataas yata. Pero kung hindi, doon lang ako sa baba. So yun, almost parating na rin kami sa hotel. Makakapagpahinga na rin kasi maaga kaming nagising. Mga 5 a.m. pa lang gumising na kami para mag-breakfast at para dun sa aming flight na maaga. Marami magandang nakikita pa ng maski sa along the way sa Cusco, pinaka main thoroughfare nila. Marami nang makikita, pero mas marami pa sa ibang lugar. Dito kasi parang ito yung may mga cathedral din sila dito. Meron yung dating area ng Inca. So makikita mo talagang yung religious ko nila, masyado sila sa Catholicism. My mama house. Did you see the Ferrari? That's my father. Medyo mahaba ng kontemplahe. Okay, the Ferrari. So, yeah, Hindi napapagod tumang tour guide sa kakasalita. Kasi non-stop yung pagsasalita such niya. a nice person that she used to make little wooden chairs
benches that we can sit like between 7 to 9 p.m. because we just do have a very popular TV program Taga dito called, pala sa Cusco yung itong aming it's like Netflix. tour guide. So may family siya dito. Parents niya is from this place at saka dito din siya nag-aral. So tinuturo niya yung school niya at saka kung saan siya sumasakay ng bus going to school niya nung nag-aaral siya dito. Yan makikita na mga bundok-bundok na matataas ang kapaligiran ng Cusco. Kasi mataas talaga itong elevation nito. Para kang palagi pagod, kulang ang oxygen. Ayan, hopefully kakayanin ng Machu Picchu. Although ang Machu Picchu is ang nasa lower elevation kesa dito sa Cusco. Ang Cusco is around 12,000 feet above sea level. Ang Machu Picchu is only 7,500 feet above sea level. So more or less walang gaanong problema pagdating sa altitude at saka yung sa oxygen. Ganun pala yun. Parang ang na-experience namin yung parang nung nasa Colombia kami dun sa Montserrat, no, umakyat kami sa kanilang cathedral na mataas. Halos hindi kami makakyat kasi walang oxygen na walang oxygen na kulang ang oxygen. So kailangan namin huminto sa bawat parang hinto ng Station of the Cross nila doon, parang humihinto-hinto kami. Ayan, medyo malapit na kami. Malapit na ito sa aming hotel. Kita yung nakalagay sa bundok na Viva Peru. Ayun, hindi nga gaano makita kasi naharangan nagta-travel. Pero very cool yun. Ayun, meron silang parang icon sa may nakaukit sa bundok. Ako ng Inca. Ito ang aming hotel. Narating namin. So ina-assign yung check-in. Check-in pa lang kami ngayon. Medyo linilibot ko ng konti. Tinitingnan ko kung anong ang area habang hinihintay namin yung aming room keys. Ayan, mukhang okay naman. So dito kami for several days dito sa hotel na to. So paalis-alis lang kami and then babalik din dito sa kuminsan I think mga 3 days kami dito and then we'll fly again sa ibang lugar.